Kapiling ka
Magandang araw sa lahat ng deboto ng mahal na ina ng Santo Rosario ng Manaoag. We pray that you are safe and well. It is never too early to begin celebrating an event that has touched so many lives. 95 years ago, in the year of the Lord 1926, the miraculous image of Our Lady of the Rosary of Manaoag was canonically crowned. What's the significance of a canonical coronation? A canonical coronation is an act of the Pope duly expressed through a papal bull, wherein the Roman Catholic Church recognizes an image of the Virgin Mary under a specific name being venerated in a certain locality. Typically, the venerated image should be historically old, well acclaimed, and in times of need serves as a beacon of faith and hope among the people. Coronation is one form of reverence frequently bestowed on images of the Virgin Mary. Also, canonical coronation manifests recognition of the fervent devotion of the faithful of a locality to the Virgin Mary. 5 years from now, in 2026, God willing, the Priory of Our Lady of the Rosary of Manaoag, the Dominican province of the Philippines, the people of Manaoag, and the multitude of devotees, or the Pueblo Amante de Maria, the people in love with Mary, we will celebrate the centenary of the canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. How will we celebrate this momentous and grace-filled event?
we laid out these activities that we plan to implement, of course, together with all the devotees of Our Lady of the Rosary of Manaoag, and we're going to implement them within 5 years, leading to the centenary of the Canonical Coronation. First, we organize activities that will further the propagation of the devotion of Our Lady of the Rosary of Manaoag. This includes the visitation of the pilgrim image to as many areas in the entire Philippines. We also look forward to document the network of devotions by identifying the chapels erected in the name of Apo Baket, by recognizing the images that originated from the minor basilica, and by documenting the rituals and religious practices linked to Apo Baket. Second, the centenary celebration also includes a publication of a coffee table book, a publication of a book on the miracles of Our Lady of the Rosary of Manaoag, and a scholarly edited book on Marian devotion and religious cultural practices. And then we will also hold Marian conferences and seminars. Third, as a testament to our generosity, even in this time of pandemic, we look forward to realize the dream of establishing the St. Martin Center for the Poor. We are also planning the conservation of the old Friars Convento and convert it into a museum. And we will also conserve the Spanish period perimeter wall around the minor basilica complex. Fourth, we look forward to celebrating the centenary by providing 100 scholarship grants, conducting 100 outreach programs, and other centenary markers. As of now, we have already commenced with the conservation of the retablo. We started the cultural mapping of heritage materials connected with the devotion to Apo Baket, and we are looking forward to the publication of the book Miracles of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Also today, we are launching through a virtual concert the MISA Inang Birhen ng Santo Rosario ng Manaoag. Through this collaborative effort, a labor of love, and a clear articulation of devotion to Apo Baket, we hope to establish an identity of the songs that will make the liturgical celebration be truly Marian, Dominican, and Our Lady of the Rosary of Manaoag. Pueblo Amante de Maria, we now have a distinct expression of our love to Our Lady of the Rosary of Manaoag through these liturgical songs. With support and prayers of the devotees of our beloved Our Lady of the Rosary of Manaoag, we are confident that God will bless our endeavors to honor the Mother of His Son, our Lord Jesus Christ. Magandang araw pong muli, and balbalagya salamat, singkayo amin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Giuseppe Pietro Arciwals, OP, isa pong paring Domingo at isa ring musiko. Mula pa nung ako ay bata hanggang sa ako ay maging relihiyoso at pari, ay malaking bahagi na ng buhay ko ang musika. Musika ang tumulong na ako'y mapalapit sa Diyos, at musika rin ang patuloy ko pa rin kaagapay sa pagpapahayag ng Kaniyang salita. Kaya't bilang papuri at pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng talentong ito, nais kong ihandog sa Kanya at sa inyong lahat ang aking komposisyon, ang Misa Inang Birhen ng Manaoag. Ang misang ito ay kinomisyon ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag bilang bahagi ng paghahanda para sa pagdiriwang ng sentenaryong anibersaryo ng Koronasyong Canonical ng imahen ng Mahal na Birhen ng Manaoag. Binubuo ito ng 5 awitin sa wikang Filipino.
Ang Panginoon kaawaan mo kami, papuri sa Diyos, Santo, Ama namin at Kordero ng Diyos. Ang ilan sa mga ito ay naisulat ko na matagal na, subalit ang karamihan ay sinimulan kong isulat nitong buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon. At sa pagsulat ko ng mga awiting ito, lagi kong isinasaisip ang bilin ng rektor ng Basilica na gawin itong madali na sabayan ng mga tao. Kaya ang mga awitin ay isinulat sa key na mid-range upang madaling maabot ng mga sambayanan. Sa pagbuo ng musika ng misa ay dalawang batang-bata ngunit napakahuhusay na mga estudyante ng Konserbatoryo ng Musika ng Universidad ng Santo Tomas ang aking naging katuwang. Si Kenneth Fabian na siyang nagsaayos nito para sa 4 na boses para sa koro, at si Mark Wilson Estrada na siyang gumawa ng areglo para sa orchestra. At sa gabing ito, ang mga awitin ay bibigyang buhay ng iba't ibang mga koro. Ang Grand Choir ng Minor Basilica of Manaoag, ang Liturgikon Vocal Ensemble, ang Santo Domingo Male Choral, ang UST Marian Evangelization Community, at ang Quezon City Performing Arts Development Foundation Incorporated Children's Choir and Concert Chorus. Sa pamamagitan ng mga awiting ito para sa misa, mabigyan sana tayong lahat na dumaranas ng pandemyang ito ng inspirasyon na lalong higpitan ang ating kapit sa rosaryo ng ating mahal na ina upang sa bisa ng kanyang panalangin, tayo ay kanyang dalhin sa kanyang anak na si Jesus. Kaya't mga kapatid ko kay Kristo at mga kapwa ko anak ni Maria, kasama ang mga korong nagbigay buhay sa mga awitin, inihahandog namin sa inyong lahat ang Misa Inang Birhen ng Manaoag. Panginoon,
dear brothers and sisters in Christ, mga minamahal kong deboto na mahal na Birhen Maria ng Santo Rosario ng Manaoag, kapag pag-ibig ang pag-uusapan, nakakatuwang bigyan ng pansin na ito ay maraming expressions, maraming paraan kung paano nating pinapahayag. At isa sa pinakamagandang expression o sabihin nating pagpapahayag ng ating pagmamahal ay ang pag-awit. Kaya sa pagkakataong ito, tayo ay natutuwa, tayo ay nagagalak sapagkat magkakaroon ng bagong expression, sabihin na natin, ang ating debosyon sa mahal na Birhen ng Maria at sa kanyang anak sa Santa Misa. Ang aming pong kapatid na si Father Jepoy, in collaboration po sa mga kapatid namin dito sa Priory o Kumbento ng Manaoag, ay bumuo po ng isang set po ng awit na misa. At ang tawag po nila dito ay Misa Inang Birhen ng Manaoag. Nawa po na ang mga awit na ito ay matutunan natin, magamit natin, upang lalong paigtingin ang ating pagsamba sa Diyos at ang ating pagpapahayag ng ating pagmamahal at debosyon sa ating mahal na Ina. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Mga minamahal kong kapatid, ang kwento ng Manaoag ay kwento ng isang tinig. Tinig ng isang babae, tinig ng isang ina na nananawagang pumunta sa kanyang anak. Kapag ang tinig ay sinamahan ng pag-ibig, ang tinig ay nagiging awit. At kapag ang awit ay sinamahan ng pagtitiwala, ang tawag doon ay pananampalataya. Ngayong gabi tayo aawit. Ibibigay natin ang tinig sa tinig na tumatawag. Ngayong gabi tayo aawit, hindi lamang ng awit ng pag-ibig, kundi awit ng pagtitiwala. Awit para sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Father Jepoy, sa alay ng pag-ibig, alay ng awit, alay ng pananampalataya. Isama po natin ang ating puso, ang ating isip, ibigay ang ating pakikinig, at umawit tayo sa Mahal na Birhen. Ang misa ay panalangin ni Jesus. At sa misang ito, sa awitang ito, kasama natin ang tinig ng Mahal na Ina. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. The first time I heard it, I never would want to forget it. I am so excited to hear again and to sing, especially in my own Mass, the songs that we heard tonight. This new Mass setting, the MISA INANG BIRHEN ng Manaoag, is truly a precious and momentous milestone as we go forward in remembering the canonical coronation of Apo Bakit on 2026. This, I think, is the most fitting way to treat a precious and important thing, event, or a person in our lives. To never forget, to remember. You are precious and important to us. Thus, we remember you with deepest gratitude in our hearts. To our composer, Father Giuseppe Pietro Archewals, OP. To the choral and orchestral arrangement mastery of Michael Kenneth Fabian and Mark Wilson Estrada. To the choirs with their choir masters and conductors, namely the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag Grand Choir, the Liturgikon
Vocal Ensemble, Santo Domingo Male Chorale, the UST Marian Evangelization Community, the Quezon City Performing Arts Development Foundation Incorporated Children's Choir and Concert Chorus, to the audio, video, and technical teams, to our editor, our director, and our producer, the Dominican communities, the Dominican family, to Archbishop Socrates Villegas DDOP, to Father Filimon de la Cruz OP, to the social media community partners, to the devotees and sponsors of the minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, to everyone who made this wonderful event happen. Maraming salamat po. Together, may we continue to remember, to sing, to celebrate the graces that our Lord Jesus Christ, through His Mother, our Mother, the Lady of Manaoag, is endowing upon us, not just for a century, but towards eternity.